Hello mga kadonya, a day of my life. Iyan po si Kada, ang inyong donya from mountain, galing sa bundok na nandito na sa city. So yan, after school, ayan, tinutupi ko na yung ano kasi may nag-ulan siya, malakas yung ulan kanina. So pinatuyo ko muna yung payong. After nang matuyo, yan na, inano ko na, tinupi ko na. Pero malakas pa rin ang ulan sa labas. Okay. So yan na nga po guys. Ito ang aking daily routine ng inyong lola na Doña Mamita. Ayan, mag-aalaga kay Botorno at magagawa ng kanyang homework. Kasi nga hapon na, ito ang pagitupi ko ng payong. Pagkatapos nyon, ito na magsabi ko sa alaga ako kay Botorno. Botorno, magagawa na tayo ng homework mo kasi bukas ay mag-ano ka na, mag-i-school na. Ay marami pa namang homework siya at saka isa pa, kailangan niya nang magbasa at mag-practice na kami ng exam niya. May periodical test na sila this week, so kailangan ko siyang i-supervise at maturuan na rin kasi maraming coverage ang exam nila. So sana makuha niya ng mabuti at itong pinag-practice namin sana magawa nga niya. Kasi ang hirap naman noong kabataan ko ay wala naman sa akin tumuturo kung paano mag-plus, mag-minus, magbasa. Kusa akong natuto dahil nga yung aking mata ng aking teacher. O, so, kung hindi dahil pinukit yung mata ko, hindi ako matutong magbasa. So ngayon, ang mga bata ngayon, hindi mo na pwedeng paluin, hindi mo na pwedeng pagsabihan. Lahat na lang bawal. Yan, naghilahan na kami. Kasi ayaw niya. Ang sabi niya, gusto niya pa kasi mag-tablet. Naku, Botorno, mag-ano na tayo. Naku po. Yan, sina pa ano niya, pasaway. Kung anong pinagagawa niya. Makita nyo, ang ganyang kahirap mag-alaga ng apo. Nung yung mama niya, baliit pa, wala akong problema. Nag-aaral lang mabuti. Kusa siya nagagawa ng homework niya. Siya ang kusa, kasi wala naman kami itutulong sa kanya. Sign language yun, hindi ako marunong mag-sign language. At yung lola naman niya, yung nanay ko, hindi naman marunong. So, mag-isa lang siya talaga mag-aaral. O yan. Kaya ngayon, binubuhos ko pa dito kay Botorno ang pagtuturo ko. Ako na ang teacher niya. Tutorial niya rin. Mag-tutor tayo at nosebleed tayo dito. At pati math, Diyos mio. Ang aking grade sa math is 75. Ngayon, magiging ano kaya ang grade ni Botorno sa math? Baka 76 na lang. Ay, 76. 75 ako. Di bagi 74. Isa lang pala ang ano. Baka bumagsak to, Diyos mio. Yan, naghilahan na kami ni Botorno. Ang hirap talaga pag ito si Botornino. Kayo mga pag-alaga yung apo nyo, ganito rin ba kakulit? Sobrang kulit. Ayan, makapalo na ng Botornong yan. At tuwa naman siya pag binibidyo ko. At nanghihingi pa ngayon ng regalo kay tita niya at saka kay ate Ging niya na marunong nga siya magbasa. Dapat may regalo. Ganun, nasanay siya sa pag may mga prize. Sabi ko na, sige na, magsulat na tayo at mag-aaral na tayo kasi malapit na ang inyong test. Magte-test na si Botorno. Noon ako, wala. Ako lang mag-isa. Naglalakad pa. Bago makarating ng school, nandun na sa bayabasan. Nanunungkit ng santol, nagawa ng banana, nanghuhugot ng mani, ng Indian mango. Oh my goodness, kung naalala kong kabataan ko, ganun ang aking kinalakahan. Umiikit, nag-inikit, nag-inikit. Kumukuha yung pagdinaanan mo yung mangga, kukunin mo yung mangga. Pagdaanan mo yung mani, bunutin mo yung mani. Yan na. Ang maraming pasaway ni Botorno. Yan, pinapractice ko na siya magsulat ng kanyang pangalan kasi hindi pa siya masyadong marunong magsulat ng kanyang pangalan at tamad pa magsulat ng pangalan niya. Ayan, mga sulat niya ng pangalan at dinidictate ko sa kanya ang mga letter. Para naman siya kasi siya magsulat ng letter. Kaya lang, hindi sumusunod sa 3 line. Minsan sobra, minsan kulang. So yan na guys, nga ang mga kadonya ang niya. So sa wakas, nasulat niya rin yung kanyang buong pangalan. At hindi na kasi yung apelyido niya, hindi niya nasulat yung apelyido niya. Kung makikita nyo. After nga niya maturuan ko, nag-homework kami, sabi ko, nagugutom na ako, parang nag-crave ako ng noodles. So sabi, ito naman si Botorno, paborito niya naman ng noodles. Sabi ko, sige, kainin natin yung noodles with rice. Kasi yun ang parang nag-crave ako, parang masarap sa pakiramdam na kakain kami ng noodles na with rice. Kasi matagal na ako hindi nakakain ng noodles with rice. So yan, nagluto na nga ako dyan kasi maulan naman.
Pero ito, hindi, wala siyang sabaw. Yung parang pansit canton. O, yan na. Niluto ko na nga kasi sabi ko, ay, nagkikrib ako. Gusto ko, ibawal ito sa akin. Sana hindi sumakit ang aking tiyan. Kasi bagay, baka hindi naman tayo mga inchik. Mabuti kung inchik tayo at pwede tayo magkain ng araw-araw ng noodles. Eh, hindi naman tayo mga inchik. Pilipino tayo. Mabuti ng kamote. Ang Pilipino kamote, linsa, kamuting kahoy, yun ang kinakain, hindi naman noodles. Doon kami, pag kumain kami ng pansit, ay mayaman na kami. Lagyan ng sahog ng sardinas. Pansit na may sardinas, yun na ang ulam namin. Sarap na kami. Nakala namin, rich na kami noon. Nasa bundok kami. Rich? Rich. Pambira kami makakain ng karne, makakain kami ng karne, pag nagbiyahe ng kupa. Kaya pag may pansit, tapos sardinas, sarap na, miswa, tapos may sardinas, lagyan ng ambayan, yung parang tongkwa, yung malaking upo, parang malaking upo siya, tongkwa ang tinatawag, yun. Yun, masarap na kami noon, nako. Ngayon, ang mga kabataan, hindi na, ayaw na ng gulay, pero kami noon, gulay lang, ginataan, ginataang langka, malunggay, kalabasa, kahit anong gulay, malunggay. Yan, magkakain na kami ni Botorno at sarap na kami niyan sa aming dinner. Dinner na kami kasi maga kung matutulog si Botorno kasi may pasok kinabukasan. Maga ang pasok nila kasi. Ulit si Botorno sa akin kaya hindi ako makapag voice over ng mabuti. So yan na nga, ready na. Kainan na tayo. Ano pa mga kakain na. Lagyan ko ng konting kanin sa akin. Pero si Botorno kasi ayaw niya ng may kanin. So, yan, hindi naman siya dry na dry. Gusto ko kasi medyo wet na konti. Basa-basa. Parang may ano. Pero wala siyang sabaw. Kasi ayaw ko na may sabaw din. Pero parang ako nag-crave ng ganyan. Iwan ko bakit para akong gustong kumain ng noodles. Kasi bawal to namamaga ang aking pancreas at saka may bato. Kaya bawal na lang sa akin ang mga ganitong processing food. Pero hindi natin... Alam mo naman, kahit bawal, parang hinahanap nating kainin. Yun. Ito marami na lasang na pagkain kasi nga hindi ko na kinakain yung tira ni Botorno, yung bread niya na may cheese. Ibawal sa akin yung cheese. So, yun. Ito na lang. Sana hindi magsakit ang aking tiyan nga. Kasi kanin naman Kanin tsaka noodles. Ayan, kumain ako ng kanin. Lagyan ko ng konti lang naman para may kahit papaano may laman ang aking sikmura, ang aking tiyan. Pagkaing mahirap. Kung may bahaw sa inyo, sabayan nyo na kami. Kain na rin kayo. At alas 6 na. Mag-alas 6 na. At 6:30 dapat nakatulog na itong Botorninong ito. Ayun, may naanong ko na. Hinihipang ko na para kay Botornong. Unang subo kay Botorno. See? Papakainin ko yan sa Botorno. Yan ang pagkain niya. Ang hilig niya yan. Nung isang araw, hindi naman siya kumain ng ang kinain niya chicken nuggets saka french fries. Ngayon sabi ko magkanin ka. Ayaw niya magkanin pa rin. So, no choice. Kundi yan. Yan sa aking kanin lang. Tsaka noodles. Parang nag-crave ako. Parang ang sarap niya. Feel ko ang sarap-sarap ng ang ulam ko na noodles. Pambira naman kami nitong kumakain. Kaya okay lang. Ngayon lang naman. Sana nga. Hindi sumakit ang aking tummy. Ang hirap pagka sumakit ang aking tummy. Mahirap magkasakit. Mahal yung gamot. Ang gamot ko kasi mahal sa pancreas. Tsaka yung sa bato. So, kayo... Huwag nyo na itong gayahin. Pero masarap talaga, in fairness. Masarap yung noodles with the rice. Malamig kasi kasi maulan siya. Parang may bagyo. Yung bubong namin parang mabubutas ng ulan. Tapos yung hangin niya pa. Basta parang may bagyo siya. Pero wala naman. Pero ang ulan ngayon, grabe na. Hindi na tulad noon na ang ulan, talagang ulan lang. May kasama pang kidlat at daguldol. Saan ka ba niya? Nakakatakot ng panahon ngayon. Thank you for watching na mga guys. Ito na muna ang aking pagbablog. Please support my vlog. Bye-bye you.